So mga tol, matatandaan na naibalita po natin sa previous vlog natin na nagbigay na din po ng reaksyon ng Psycho Lash ang promotion na kinabibilangan ngayon ni Casimero, kung saan sinagot na ito mga tol ang issue ni Casimero tungkol sa game fixing. Binanatan po ng Psycho Lash ang nagsulat ng article sa Pilipinas at sinabing kung papanoorin mo daw ang laban ni Casimero at Kameda, makikita mo naman daw dyan kung laglag daw yung laban o hindi. So may isa pa palang pinost mga tol ang Psycho Lash at mukhang pananagutin nito ang nagpakalat ng balita. Sinabi po kasi dyan mga tol, natatawagan umano nito ang reporter na nagsulat sa article. Hindi daw nila yan palalampasin, hindi daw nila alam kung gaano kalaking reputational damage ang maidudulot nito. Hindi daw niya yan mapapatawad at hindi daw niya yan palalampasin. Napakamalicious daw kasi nung article na inilabas. Matatandaan mga tol na nagsimula po ang issue na yan sa sinabi ni Jason Casimero sa live na nagpatalo daw sila para sa plano, kaya kumalat po yan hanggang sa makarating na sa GAB. Pero depensa ni Jason Casimero na mali lang daw ng pagkakaintindi yung mga tao sa sinabi niya. Bisaya daw kasi siya mga tol at hindi diretso magtagalog. Ang ibig sabihin daw niya, kaya daw siguro sila natalo dahil may malaking plano daw ang Diyos sa kanila. So tingnan na lang po natin mga tol kung ano yung mangyayari sa mga susunod na balita tungkol dyan. Sa ngayon, mukhang tinanggap ni Casimero mga tol ang offer ng promoter niya na lalaban siya sa December 27. Pag nagkataon mga tol, undercard si Casimero sa laban ni Masamichi Yabuki versus Felix Alvarado para sa IBF Flyweight World Championship na hawak ni Masamichi Yabuki. Sa kabilang banda naman mga tol, Rolly Romero, bad trip kay Ryan Garcia. Sinayang lang daw kasi ni Ryan Garcia ang 6 na buwan ng buhay niya. Kakaantay na maikasa ang rematch nila. Yung pala, ikakasa daw ng Golden Boy promotion si Ryan Garcia kay WBC Welterweight World Champion Mario Barrios. Hindi pumayag ang Golden Boy na i-rematch itong si Ryan Garcia kay Romero dahil sa presyo. Humihingi na malaking bayad itong si Romero. Masyado daw malaki para sa Golden Boy ang hinihingi ng presyo ni Romero. Gayong masikat daw itong si Ryan Garcia. Kaya ang nangyari mga tol, napunta si Ryan Garcia dito kay Mario Barrios. Samantala, dahil nawalan po ng kalaban itong si Rolly Romero, naghamon ngayon si Romero dito kay Jake Paul. Willing daw siyang pumalit kay Tank Davis. Cancelled na po kasi ang laban ni Jake Paul at Tank Davis. So naghahanap ngayon ang management ng kalaban para kay Jake Paul at gagawin daw yan sa December. Kaya itong si Romero mga tol, nagpresenta at willing daw siyang umakyat ng cruiserweight para harapin itong si Jake Paul. Sa ibang banda naman mga tol, ngayong Sabado na po ang laban ni Vincent Astrolabio kontra sa binansagan ng Lomachenko ng Japan na si Katsuma Akitsugi. May unbeaten record na 13-0 with 3 knockouts. Matatandaan mga tol na 2 Pinoy na ang dinali nitong si Katsuma Akitsugi, si Aston Palicte na tinalo niya via knockout sa round 6 at Jonas Sultan na tinalo naman niya via unanimous decision. Kaya kung tatalunin ni Astrolabio ang Japanese na yan, maipaghihiganti niya ang mga Pinoy na tinalo ng Hapon. Ready na nga po si Vincent Astrolabio sa laban niya. Nagpakita pa nga siya ng matinding training. Pinapatigas na kasi nito ang kanyang katawan. Kilala po kasi masipag sumuntok itong Japanese, kaya kailangan na matinding paghahanda ni Vincent Astrolabio.